Welcome back sa ating channel. Sa episode na ito, meron akong share sa inyo na baka magbago ang pananaw nyo sa kamatayan. Papaano kung sabihin ko na baka may chance ka na ulitin ang mga special moments ng buhay mo pero may catch? Stay tuned at i-reveal natin ang kakaibang pag-aaral na nagpapakita kung ano ang nangyayari sa utak ng isang tao sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nakapaglaro ka na ba ng baseball? Malamang karamihan naman sa atin nakapaglaro na. Ibang saya kapag nakakatama ka ng home run, tapos makikita mo yung bola sa ere. Para kang naging superhero sa laro. Yung mga kalaro mo, sumisigaw, takbo, bilis. Ang sarap pakinggan, di ba? Tapos yung prom night, yung pag sumayaw ka na parang walang ibang tao. At syempre, yung pagsilang ng first baby mo, yung sobrang nagbabago ng buhay mo. Ang utak kasi natin parang scrapbook yan na nag-iipon ng mga memories. Yung iba masaya, yung iba hindi habang lumilipas ang panahon. Ngayon, isipin mo kung maaari mong balikan ang mga gintong sandali yon kung kailan mo man gugustuhin. Parang isang pelikula ng sci-fi, tama? Pero alam mo ba na pwede mo itong maranasan muli ng isang beses sa iyong talambuhay? Sa totoo lang, sino ba namang hindi na naising bumalik sa magagandang nakaraan, di ba? Yung araw na maglalakbay ka sa alaala mo ng sobrang linaw, baka yun na rin ang huling araw mo dito sa magandang mundo. Tama ang narinig mo. Alam mo ba yung kwento tungkol sa mga taong nagkakaroon ng flatline saglit tapos bumabalik muli sa kabilang buhay? At sinasabing nakita raw nila ang buhay nila na parang isang pelikula? Malamang ganun ang mangyayari sa sandali ng pagpanaw natin. Nung araw, kulang ang mga ebidensya ng ating mga matatalinong mananaliksik para mapatunayan ang ideyang ito. Pero guess what? May natuklasan sila kamakailan lamang na nagpa-level up sa kanilang pag-intindi. May isang 87 years old na lolo na nadapa sa hagdanan. Grabe, at ang ending nun ay malaking sugat sa kanyang ulo. Pero hindi pa natatapos ng problema ng kawawang lolong ito. Naka-experience siya ng heart attack pagkatapos niyang mahulog. Tapos nagkaroon pa siya ng sunod-sunod na seizures. Grabe yung araw na yun, di ba? Pero dahil doon, nabigyan yung mga doktor sa ospital ng pagkakataon na pag-aralan kung ano talagang nangyayari kapag malapit na tayong sumakabilang buhay. Ang ating utak ay mayroong memorya na parang alon. Sabi nga ni Dr. Ajmal Zemar, mas aktibo ito bago tayo mamatay. Parang sinisikap ng utak natin na ipakita ang pinakamagagandang bahagi ng ating buhay, tulad ng mga kwento tungkol sa near-death experiences. Mukhang ang utak natin pag malapit na sa kamatayan, mas nagiging focus ito sa pag-alala, parang kapag nananaginip tayo o naglalakbay sa malalim na pag-iisip. Alam mo ba na kapag ang mga siyentipiko ay nag-aaral ng utak, binibigyang pansin nila ang tinatawag na gamma oscillations? Ano ba ang gamma oscillations, I hear you ask? Well, ganito kasi yun. Ang gamma oscillations ay parang isang astig na sayawan sa loob ng iyong ulo. Mga brainwaves yan na naglalaro sa iba't ibang frequency, base yan sa ginagawa o iniisip mo. Malaki ang parte ng mga brainwaves na ito sa memory at sa consciousness. Ngayon, balik tayo dun kay Lolo. Yung utak niya malapit nang mamatay at may napansin na astig ang mga mananaliksik. Nagkaroon ng tsa-tsa ang kanyang brainwaves at ang kanyang gamma at alpha waves ay nagpapakita ng ilang kahanga-hangang pagkakaiba. Ano kayang ibig sabihin nito? Well, parang yung utak niya ay nagbabacktrack sa mga alaala. Hinahanap yung mga espesyal na sandali bago ito tuluyang magpaalam. Ang astig ng finale, di ba? Ang konseptong ito ay tinawag na memory dance at hindi ito basta-basta. Naniniwala mga eksperto na ang ugnayan ng alpha at gamma brainwaves ay malaki ang naitutulong sa pagbuo ng pag-alala sa iyong buhay habang papalapit na sa malalim na pagtulog o kamatayan. Oo, nakita na nila ito sa mga lab rats, pero ngayon lang sila nakakita ng ganito sa utak ng tao. Kaya habang papunta tayo sa malaking unknown, alam na natin ngayon na malamang may huli pang highlight reel ang ating utak na ipapakita bago tayo pumikit. Baka naman hindi kasing dali at payapang pagkamatay ang nasa isip natin. Well, oo, medyo nakakalungkot. Pero ang science ay palaging puno ng mga sorpresa, tama? Kaya nung ginawa ng mga matatalinong scientists yung astig na pag-aral tungkol sa pagkamatay, dapat talaga silang maging maingat sa eksperimento nila. Alam nila na ang kanilang pinag-aaralan ay may matinding pinsala sa ulo at nagkaroon pa ng atake sa puso. Dahil dito, napaisip sila na siguro ang mga pinsala sa utak at katawan ng test subject ay maaring makaapekto sa mga resulta. Pero matapos pag-isipang maigi,
feeling nila ay legit naman yung resulta nila kahit ano pa man ang sitwasyon. Nalaman ng mga eksperto na kapag yung taong mahal natin sa buhay ay nagsasara ng kanilang mga mata sa huling sandali, malaki ang tsansa na maalala nila ang mga pinakamasasayang oras ng kanilang buhay. Nakakalungkot pero nakakatuwa pa rin pakinggan kasi nga meron silang peaceful rest na tinatawag. Ang pamilya ng pasyente ay bukas palad na pinayagan ang mga siyentipiko na gawin ang eksperimento at ipaalam ang resulta sa lahat. Kaya kapag naisip mo ulit yung tungkol sa kamatayan, isipin mo na lang na parang pagbabalik tanaw sa mga alaala mo yun kahit hindi gaano mapayapa tulad ng iniisip natin. At dito nagtatapos ang ating video. Ang asig ng paglalakbay nito sa research tungkol sa utak ng tao sa mga last moments niya. Ang cool isipin na baka nagre-replay nga ang mga masasayang alaala ng mga mahal natin sa buhay habang sila'y nagpapaalam. Sana nagbigay sa iyo ng banibagong view sa pagkamatay ang video na ito. Kung na-enjoy mo tong info na to, pakipindot ang like at i-share na sa friends at family mo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para mas marami pang ganitong content. Salamat sa panonood at kita-kits sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.